Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is i-config na natin via Microtech yung nireflash natin nung previous videos natin. So kung hindi niyo pa napapanood guys, ito yung kanyang thumbnail. So panoorin nyo guys para after nyo mapanood guys is magpo-proceed na kayo dito guys sa ating part 2. So dito guys is kung mapapansin nyo is naka default or no configuration yung ating Microtech. So dito guys pwede yung Microtech Hex at Hoplite sa gagawin natin guys. So before we start guys, syempre pupunta muna tayo sa mga browser natin. Yan. So dito guys, i-search nyo lang guys. Yan. Ito siya. sjohnph. So ito siya guys. Then dito natin i-download yung script na gagamitin natin guys. So dito may makikita kayong, punta ka lang kayo dito sa may Piso Wi-Fi tutorial. Yan. So may makikita kayong LAN-based configuration tutorial using W32. Yan. Click nyo yan guys. Then dito guys, dito natin kukunin yung link. So ito yung link. Kung Hoplite guys, ito yung i-download nyo. Then kung Hex guys, ito yung script na i-download nyo. So pwede ito guys kahit hindi WT32 yung ESP nyo or yung mga Node MCU nyo, kahit Node MCU na 8266 mapa-LAN base or wireless man yung gagamitin nyo, pwedeng gamitin itong script na to guys, itong link na to. So punta lang kayo dito sa ating website or ililink ko na lang sa description guys. Pwede kahit hindi kayo gumamit ng Node MCU na WT32. So pwede yung 8266, pwede yung ESP32 na walang built-in LAN module, at pwede rin guys mapa-wireless or LAN base yung setup nyo. Pwede nyo itong gamitin guys. So since na Hoplite yung gamit ko guys, so ito yung ida-download ko, yung Hoplite. Yan. Ito yung script guys. Yan. So i-download ko lang. So yan. So kung mapapansin nyo guys is na-download ko na. So actually meron na ako dito guys sa ating backup, pero i-delete ko guys. So dito guys, tandaan nyo yung password dito guys. Yan, maglalagay lang ako ng password. So 1 lang muna guys. So i-disconnect ko lang, then enter ko dito, then connect ako ulit. Then dito sa files guys, yan. So meron kayong makikita ang Hoplite dito. So which is yan yung dinownload natin. So i-delete ko muna guys. Yan. So after ko ma-delete guys, since na for example is walang laman itong file list natin, so punta lang ako dito, hanapin ko lang yung dinownload ko. Yan. So sana yun, ito i-copy ko lang yan guys. Copy. Then punta tayo dito sa files guys at i-paste natin yung script. So kung mapapansin nyo guys, na-paste na ba? So think wala pa guys. So hanapin natin. Yan. So hindi na-paste guys. Check nga natin ulit. Yan, wala. So i-copy ko lang ulit guys. So pwede niyo ring i-drag. So for example, i-drag natin. Yan, di ba? Pwede siya i-drag. So copy na lang natin guys. Yan. Then paste natin dito. So, dito. Yan. So check natin. So ito na siya guys, di ba? Ito na yung script. So ang gagawin natin guys is double click lang yan, then i-copy natin ito. Ito. So pwede rin kayong pumunta dito sa website na dinownloadan natin, which is ito guys. So hanapin nyo yung code na yon. So ito siya guys. Ito. Pwede nyong i-copy ito
Kung hoplite kayo, kung hex kayo, ito siya guys. So i-copy ko na lang ito guys. Yan, copy. Then punta ako dito sa new terminal. So before nyo i-copy to guys, ito, be sure na yung script natin is nasa file na tulad nito. So after that, copy na natin ito. Then punta tayo sa new terminal. Yan. Then i-paste natin dito. Yan, di ba? Yung script or yung import file. Then enter tayo guys. So wait na natin na siguro 10 seconds or 5 seconds para ma-execute yung ating script. So kung mapapansin niyo guys, na-execute na yung ating script. So ibig sabihin guys, meron na yan dito. Yan, di ba? Meron na siya. So after that, kung okay na siya guys, meron na siya. Punta muna kayo dito sa IP DNS. So maglalagay kayo ng DNS dito. Then allow remote request. So since na may dynamic DNS din naman ako, hindi na ako gagamit ng Google DNS. Pero kayo na bahala guys kung anong diskarte nyo dito. So okay lang ako guys. Yan. Then after that is punta tayo dito sa system, then users. Yan. Dito sa system and users, pwede nyong gamitin ito, itong account na to, or pwede rin kayong gumawa. So for example is Pisonet. So gagawa tayo Pisonet. Yan. Then dapat yung group guys is naka full. Then ang password ko guys, ABC123. ABC123. So dapat guys is alam nyo itong account na to, kasi kailangan natin yan mamaya. So yan, kailangan natin yan mamaya. Then okay, pag okay na guys is punta tayo dito sa hotspot, IP hotspot. Punta tayo dito sa may sana ba yun? Hindi dito sa user profile. Yan, dito sa user profile guys, yung kung gusto nyo ng automatic post, yung halimbawa is na brown out or hindi na turn off ni client, or diretso turn off yung piso wifi niya or yung wifi niya, pwede nyo itong gamitin. So pwede nyo i-disable yung keep alive timeout, or pwede nyo ring i-enable. So pwede nyo palitan, for example is 30 seconds. So sa akin guys is para mag automatic pause, wag tayong maglagay ng keep alive timeout. Yan. So di ko alam guys kung gumagana ba to, pero na-try ko rin naman. So sa mga nakakaalam dyan guys, pag-comment naman guys kung tama ba tong ginagawa ko guys. So apply, okay lang natin guys. Then after that is syempre maglalagay tayo ng script dito, diba? Sa on login at on logout. So saan tayo kukuha ng script? Punta tayo dito guys sa website natin. So ito yung script guys ng on login. So i-copy lang natin yan, yung script. Yan. So hanggang sa pinakababa. Yan. Then copy. Then punta tayo dito at i-paste. Yan. Ngayon guys, dito sa taas may makikita kayong sana yan, eto yung hotspot folder na to, yung guide dito. So ibig sabihin kung hoplite yung gamit mo, is hotspot only yung ilalagay natin dito. Yan. Ngayon kung hex yung gamit nyo guys, is flash/hotspot yung gagamitin natin. For example hex dito guys, ganito yung setup niya guys. So dito nagkakamali yung iba.
Yung iba is nagpo-post sila is nawawala yung time. So dito nagkakatalo guys kasi dito guys, ito yung nagre-record ng mga users dito sa data file ng ating portal guys. Yan. Diyan yung expiration nakikita. So kung mali ito guys, yung hotspot file path natin is hindi na re-record yung inyong data folder or yung data ng inyong mga client. So since na half light yung gamit ko guys, is hotspot lang yung ilalagay ko. Then punta tayo ulit dito sa ating website or sa forum site. I-copy natin yung sa on logout. So sa on logout guys, ito lang yung script. Yan. So paste natin dito. Yan. Then apply. Okay. Yan. So ang next guys is punta tayo dito sa ating website pa rin. I-copy natin yung daily at monthly script. So i-copy natin ito guys. Yan. Copy. Then punta tayo sa new terminal at i-paste natin ito guys. Paste. Yan. Yan yung daily at monthly natin. So enter lang natin. Then after that, punta tayo ulit dito para sa ating code sa wall garden IP at saka sa firewall filter. Yan. So i-copy natin to lahat guys. Yan. Copy. Yan. Then punta tayo ulit sa new terminal at i-paste natin guys. Yan. Then enter. Yan. So may error dito. So wag niyo nang pansinin yan. Yan. Okay na yan. Then punta tayo dito sa may baba. So ito yung restart bendo. Yan. So hindi na natin ilalagay yan. Nakadepende sa inyo kung gusto nyo ilagay guys. Yung restart bendo. Ito yung script. Yung turn off night light. Yan. Kayo na bahala dyan guys. So hindi ko na ilalagay ito guys. Yan. So check nga natin yung sa filter firewall kung andito ba. So wala siya guys. So ibig sabihin may mali sa script. So ayusin ko lang ito guys. So sana yun yung script natin. Eto, mali yung script natin dito. So I think is eto muna yung ilalagay natin. Yan. Copy natin yan. So i-edit ko lang ito guys. So paste natin. Yan. Then i-edit lang natin dito guys. Tanggalin lang natin yung yan, di ba? So enter na natin para mag-work siya guys. Yan, di ba? Nag-work siya. So eto na siya guys. Yan. Okay na. So since na okay na yan guys, is ready for binding na yung ating configuration. So kung mag-a-add kayo ng brownout guys, yung anti-brownout, hanapin nyo lang dito guys yung power interrupt or ito. Yan. Copy nyo lang, sundan nyo lang. So on user on logout. So ito yung ilalagay natin. So for example, yan, copy ko yan. Then punta tayo sa IP hotspot dito sa default. Ilalagay natin sa on logout kasi yon yung guide dito guys. So ilalagay ko dito para sa anti-brownout. Yan. So apply lang natin. Then okay. Then dito guys is Microtech terminal. So ibig sabihin, i-paste natin itong lahat ng script na to sa new terminal. So i-copy ko yan. Punta tayo sa new terminal at i-paste natin. Yan. Diba? Napakasimple lang guys. So sa website na natin lahat yung script. Then kung saan nyo makikita guys, punta kayo dito sa my system and scheduler. So eto siya guys. Diba? Ito yung nagba-backup ng power interrupt guys. Yan. Then yung monthly, daily natin dito.
Yan. So, since na okay na yan guys, goods na, try nga natin i-ping. Ping. It. Yan. Diba? May internet. So, sa mga nalilito kung anong port guys. So, ang port natin guys is yung ISP natin. Ito yung guide natin is nasa Ether 1. Then, yung ating Ether 2 is dyan yung LAN base natin na isasaksak or yung Node MCU natin. Then, Ether 3 at 4, yan yung AP natin. So, yan. Goods na siya guys. So, ang next step natin guys is magbabind na tayo. So, kung naaalala nyo guys, nag-reflash tayo nung WT32 na ESP32. Yun yung gagamitin natin guys. So, ipapower ko lang guys yung ating ESP32. So, yan guys, na-power on na natin yung ating ESP32. So, kung mapapansin nyo dito guys, sa ating less or lesses, is wala yung ating Node MCU or yung ating W32 na ESP. So, dito guys, sa pag-setup ng ating W32, so, kailangan natin i-connect sa ating Wi-Fi or wireless Wi-Fi. Yan. Kasi kung halimbawa build mo is hindi W32 yung guide mo, automatic pag salpak mo nung LAN cable papuntang Microtech is automatic madidetect na dito guys. Yan. Pwede na lang kung may mali sa wirings guys. Then kung wireless na naman guys, kailangan yung i-bind yung inyong Node MCU para makita dito yung tawag dito, yung Node MCU. So dito guys, ang ESP32 kailangan natin ng wireless Wi-Fi. So dapat may wireless Wi-Fi kayo. Kung wala man is gamit lang kayo ng cellphone. So dito sa wireless Wi-Fi guys, may nakikita kayong Wi-Fi setup. So connect lang tayo dyan. Yan. Yan. So connected na tayo. Then punta tayo dito sa ating mga browser. Then i-type natin dito 172. Yan. Dot 217.217.28.1. Yan. Then wait lang natin guys. So halimbawa kung hindi siya nagdediretso dito, pwede kayong maglagay ng /admin dito. So yan, ito na siya guys, di ba? 4.4 yung firmware natin. Then admin ko lang dito guys. Yan. Wait natin. Yan. So kung mapapansin nyo, meron sang 21 Celsius. Sinatry ko na ito. So reset muna natin to guys. Yan. So goods na siya. So offline pa yung ating status sa Microtech. So punta tayo dito sa system configuration. So dito guys is tawag dito, pwede kayong pwede nyo palitan ito. Yan. So pwede rin kayong mag-bind kung ayaw nyo ng LAN base guys, kung ayaw nyo ng LAN base. Pero sayang naman guys kung walang LAN base. So hindi natin i-scan yung AP dito. So gagawin natin guys, dito lang tayo mag-focus. So dapat is 10.0.0.1 dito. Then dito sa ating Microtech username, ito na yung sinasabi ko dito na dapat tandaan nyo guys. Sa system users, ito yung ginawa kong account. So Pisonet, so dapat Pisonet din dito. So ang password nito guys, same sa ginawa ko dito. Dito yung password niya. So dapat is same din dito yung password nyo para maging online yung status nung or maging konektado yung ating Node MCU pati yung ating Microtech. So
So goods na yan guys. Then punta ako dito sa pinakababa. So palitan ko lang to. Then dito guys is na custom board config file. So meron kayong makikitang sa firmware guys, meron kayong makikitang tawag dito. Ano yun? Diba nag-reflash tayo guys? So sa 4.4 meron kayong makikitang ganito sa files. Sana yan? Ito. So meron kayong makikitang ganitong file, yung Fusion Lab board, pati itong W32. So kung hindi kayo W32 yung gamit yung board, so skip nyo na itong video na to guys. So sa mga gumagamit ng 32, so kailangan natin i-import yung file na yon. So ito custom board para gumana yung LAN base natin. So kailangan natin i-locate. So i-locate nyo lang. So kung may Fusion Lab kayo guys, ito yung gagamitin nyo. So wala tayong Fusion Lab, so ito yung gagamitin nating board. So okay lang guys. Then okay, yan, diba? Magpapalit na itong mga pin dito. Yan, para gumana yung LAN module. Kasi kung hindi nyo sinetup yung custom board dito na config file, is hindi gagana yung custom board natin, yung LAN module natin. Magiging wireless connection yung inyong board guys. So yan. So after that, punta tayo sa pinakababa. Generate ko lang to, then i-save natin guys. Yan. Pagka save natin ito guys, automatic magra-run na yung LAN module ni W32. So madidetect na natin dito sa LESS dito. Madidetect na natin yung Node MCU or yung ESP32 dito. Yan. Kasi nga na-apply na natin yung config file. So puntahan natin ulit. So try nga natin i-check. So dito, so yan, so tayo dito, yan, di ba? Ito na siya. So ngayon i-check nga natin. Yan, so wala. So ang gagawin nyo dito guys, para makita yung board dito, is i-restart lang natin yung ating W32. So kung hindi W32 yung gamit nyo guys, skip nyo lang ito guys, para makabind kayo agad. Yan. So i-restart ko lang siya guys. Yan. So na-restart ko na siya. So wait natin kung makikita ba yung LAN module dito. Yan. Ito na siya guys, di ba? After restart natin. Yan. So sa previous video guys, tandaan niyo lang itong MAC address. So ililink ko na rin sa description yung part 1 natin. Then yung gagawin lang natin dito guys, since na 254 din yung last, so make a static lang natin. Then punta tayo dito sa IP hotspot, then sa host, then right click tayo dito, make binding, type is bypass, then okay. So halimbawa kung hindi 254 yung last, for example is 253 dito, punta kayo dito sa wall garden IP list, click nyo ito, then dapat is 253 dito guys, ganyan. Kung ang host or yung address guys is 253 dito, dito 253 dito, dapat palitan nyo itong wall garden IP, at saka yung IP firewall, pati ito dapat palitan nyo ng 3. For example is 3 yung last, halimbawa is 10.0.0.253, yan, dapat is palitan nyo rin ito. So yan. So since na okay na yan guys, pwede na natin i-try. Yan. So
wala kasi akong external na antenna, so ang gagamitin muna natin yung wireless wifi ni Hoplite guys. So ito muna yung gagamitin natin guys, kasi wala akong extra na tawag dito, extra na antenna. So ito muna yung gagamitin natin. So check nga natin kung lumabas na yung Microtech na name. So ito siya guys. Then connect tayo, dapat magre-redirect ito guys. Yan. So kung hindi nagre-redirect, punta lang tayo dito. Then type natin then .0.0.0.1. Ayan, di ba? Ito na siya. Ngayon guys, i-try nga natin. So na-edit ko na kasi itong portal na to. So ito yung IP niya. Yan. Diba? So kung hindi niyo alam kung paano mag-edit guys, hanap lang tayo ng portal dito. So for example is, marami na kasi akong tutorial about dito guys. Hanap lang ako ng portal. Yan. So punta tayo dito sa LPB. Ito. Yan. So dito guys, halimbawa ito yung portal nyo, may makikita kayong dito ganito, data, assets. Punta lang kayo dito sa assets, then JS, then config.js. Hanapin nyo itong multi-vendor. So kung mapapansin nyo, ito siya guys, diba? Dapat same yung IP dito, at saka sana yan, at saka dito sa binding natin, di ba? 10.0.0.254 same dapat dito guys. Then i-save lang natin guys, ganyan, save. Then after save guys, yan, for example ito na siya, i-back lang natin, back, yan. So dito yung i-copy nyo guys ha. So dapat is hotspot. Yan, ito yung kakopy natin kasi apply yung sa akin. For example is hex yung sa inyo, dapat may flash dito. Then sa loob nito guys is hotspot. Yan. So sana naintindihan nyo guys. I-copy ko lang ito. Copy. Then punta tayo dito sa files. So i-delete natin itong previous na file or portal. Then paste natin yung bago. Yan. So ito na siya guys. I-reload natin. So yan. So insert money. So piliin natin itong main. Naka selected vendor kasi ito guys, yung ating coin slot. Yan. Goods na goods siya guys. So kung dito sa bendo hindi yan gagana kasi wala tayong sa bendo guys, di ba? Hindi yan gagana. Yan o. Wala kasi tayong sa bendo, kaya ayaw niyang gumana. So dito lang tayo sa main. So tingin ko guys is hanggang dito na lang ang ating video, kasi napakahaba na ng ating video. So sana ay may naiintindihan tayo about sa diagram nito guys. Is gagawa na lang ako ng separated video. So maraming salamat guys at peace.